Yan, sige po. At tingnan po natin ngayon, patuloy tayo sa pag-uusap tungkol po sa praise. Pakisabi nga na malakas, praise. Hebrews 13 verse 15, sabay-sabay nga po tayong magbasa. Sabi dito, through Him then, let us continually, pakisabi ng malakas, continually. Ano raw? Tuloy-tuloy. No? Ano raw yung tuloy-tuloy? Offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that acknowledge His name. Continually. So, ibig sabihin po, ito ay isang bagay na hindi ginagawa lang minsan-minsan, kundi tuloy-tuloy na pagpupuri sa Panginoon. Gusto ko pong pag-usapan natin ngayon, life of praise. Life of praise. Buhay ng pagpupuri. Bakit po napakahalaga ito? Kasi nga po sa buhay po natin, mahalagang matutunan po natin ang tuloy-tuloy na pag-a-appreciate sa Diyos. Deserve ba ng Diyos na lagi siyang na-appreciate? Come on, come on. No? Alam pa ninyo na sa buhay, kahit naman sa mga tao na nakakasalamuha po natin, mas masarap kasama yung appreciative. Tama ba? Tama. Kanino kayo mas natutuwa? Yung tao na kapag nakakasama mo ay puro reklamo ang naririnig mo o puro mga appreciation ang naririnig mo? Of course, doon sa appreciative. Tama? Kanino ka natutuwa? Yung binigyan mo ng regalo ng Pasko o birthday niya, tapos pagkatanggap niya, ay, ano ba naman to? Mura lang nito, Di ba? Kapag gumanon siya, parang nakakatamad ng bigyan uli. Tama? Pero kapag yung taong yon appreciative, parang mas masarap bigyan po uli. Right? At ganun din naman tayo, kaya nga mahalaga na matutunan natin na mas ma-appreciate ang Diyos sa buhay po natin. Kaya nga pag-usapan natin, life of praise. Pag-isabi ulit ng malakas, life of praise. Sabi niya rito, continually offer up sacrifices of praise. So, ano yung sacrifice natin? Ang ibig sabihin po niyan, handog. Ano yung gustong-gusto ng Panginoon na inihandog natin sa Kanya? Yung ating pagpupuri. At ano raw yung sacrifice of praise na yon? The fruit of lips. The fruit of lips that acknowledge His name. So ito nga, yung lumalabas sa ating mga labi sa pamagitan ng salita, sa pamagitan ng kanta na napupuri natin ang Kanyang pangalan. But of course, we have to be careful. Kasi nga po, yung iba, kapag sinabi po nyo pong pagpupuri sa Panginoon, yung praise the Lord, yung iba po naging expression na lang. Huwag din naman po nating gawing expression, ha? Kasi sabi po ng Panginoon, huwag nating gamitin ang Kanyang salita ng walang kabuluhan. Well, may mga bagay na talagang legit, masasabi mo, praise the Lord talaga. Halimbawa, sinabihan ka, sige, ako na magi-sponsor ng pang-conference mo. Wow, praise the Lord, right? Pero naman, kapag naman may nagkabangga ang kotse, tapos nagulat ka, sabi mo, ay, praise the Lord! No? Napaganon ka pa, mukhang expression na lang, nagamit mo pa ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Di ba? Mayroong sunog! Praise the Lord! Napaganon ka pa, no? Mukhang walang kwenta ang paggamit ng pangalan ng Panginoon. So it's not just an expression, it is coming from the heart that exalts the name of the Lord. Ito ay nagtataas ng pangalan ng Panginoon. Gaano ba kahalaga ito? Psalm 22 verse 3. Basahin muna natin ito. Sabi po niya, you are holy and you inhabit the praises of your people, Israel. Ano raw? Ang Diyos ay banal at saan daw siya nananahan? Come on, saan siya nananahan? Nananahan siya sa papuri ng Kanyang bayan. Of course, sa Old Testament yan. Ngayon, we are His people because of Jesus Christ. At sabi po dyan, He inhabit the praises of His people. Wow, ang Diyos daw nananahan sa papuri ng Kanyang mga anak. So, ibig sabihin, kung saan higit na napapapurihan ang Diyos, doon mas nararanasan ang presence ng Diyos. Come on, ganito yan ha. Parang ang presensya ng Panginoon naman talaga nasa lahat ng dako, parang hangin, no? Ngayon, ang hangin, although mayroon yan sa lahat ng lugar na puntahan mo, pero may mga lugar na parang hindi mo maramdaman yung hangin. Tama? Pero mayroon ding namang mga lugar na feel mo yung hangin.
So ganun din naman, ang presensya ng Diyos laging nasaan, laging kahit saang lugar andun siya. Pero iba kapag daw tayo nagpupuri sa Panginoon, dahil pag napapapurihan siya, mas nararamdaman natin yung presence niya sa buhay natin. I don't know kung naranasan niyo yun dito sa church na kapag kalagitnaan ng isang mainit na pagpupuri, tapos buong puso ka nagpupuri sa Kanya, nararamdaman niyo ba yung kakaiba na may ibang karanasan na hindi mo makukuha sa iba, nag-iiba yung atmosphere. Bakit? Kasi yun ay presence ng Diyos. Maliwanag ba? Naranasan ba natin yung ganon? Come on. Na pag nagpupuri sa Panginoon, parang iba yung feeling. Well, it is because of the presence of God. Pero hindi lamang yun sa mga pagtitipon na kagaya nito. Kahit naman sa ating mga sariling mga bahay, sa ating pag-iisa, pag nagpupuri tayo sa Panginoon, the same is true. Ano yon? He inhabits the praises of His people. So ang taong mapagpuri, mas naranasan niya ang presence ni Lord. At kung andyan ang presence ng Panginoon, mas mayroon kang joy sa buhay. At mas mayroong mga positive changes sa buhay natin. Bakit? Kasi nga na-appreciate ang Diyos. The Lord inhabits the praises of His people. Ngayon, para mas maintindihan natin ang life of praise, gusto kong tingnan natin ito, Psalm 113 verse 1 to 3. Paano ako magkakaroon ng life of praise? Okay, basahin nga natin. Verse 1, sabayan niyo ako magbasa. Praise the Lord. Praise, O servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Verse 3, from the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. Okay, so what is life of praise? Number 1, it is praising God at all times. Gusto mong magkaroon ng buhay na nagpupuri? Well, number 1, praise God at all times. Pakisabi po ng malakas, all times. Anong ibig sabihin nun? Kasi sabi niya, ay from this time forth and forevermore. Purihin ang Diyos magmula ngayon at magpakailanman. Sabi niya sa verse 2. So ano ang ibig sabihin? Well, kailangan pala nating matutunan na laging nagpupuri sa Diyos. Praise God at all times. Pakisabi ulit ng malakas, all times. Pag sinabing all times, o paano natin gagawing practical yan? Well, ito ulit. Tingnan natin ang iba pang mga verses. Sa Psalm 145 verse 1 to 2. Psalm 145 verse 1 to 2. Sabayan niyo ako magbasa. I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever. Every day I will bless you and praise your name forever and ever. Ano raw? Sabi niya, I will praise you forever and ever. Okay, paano yung forever and ever? Paano kung gagawin yon? Sabi niya, every day. Pakisabi po ng malakas, every day. Ano raw? So paano raw yung pagpupuri sa Panginoon at all times? Well, araw-araw. Pakitignan po yung katabi, pakisabihan, araw-araw daw. No? Araw-araw, no? Na pagpupuri sa Diyos. Every day, I will bless you and praise your name forever. So pag sinabing araw-araw na pagpupuri sa Panginoon, teka, ibig sabihin yan, hindi lang pala Sunday. Hello? Of course, importante ang Sunday, right? Pag Sunday, talagang dapat, ano na yan, araw yan na nagpupuri tayo sa Diyos, sama-sama. Given na dapat yan. Amen? Amen? Kumbaga, pag Sunday, hindi, kay Lord talaga yan. Hindi ako papayag na may makapigil. Tama po ba? Nung kami ay bagong kasal ni Mami Weng, Sabado, no? Sabado tayo kinasal, no? Sabay naman tayong kinasal, di ba? No? Sabay po kami na kinasal. Tapos siyempre, honeymoon namin sa Baguio, no? Sa Baguio, di ba nasabi ko nga dati, no, yun nga, pagdating doon sa Baguio, Sunday, inabot kami ng Sunday, so anong ginawa namin? Naghanap kami ng church, no, para makapag-puri sa Panginoon, makapag-worship kay Lord, no. Yung nga, nakita namin isang
victory church doon, no? My point is, minsan kasi tayo pag libang na libang, pag masaya, 'di ba? Pag busy, lalo na yan, siyempre bagong kasal, no? Tuwan-tuwa pa kayo sa isa't isa, 'di ba? Tapos parang madaling ipagpaliban yung mga bagay na para sa Diyos. Pero hindi, no? Kahit nung panahon na yon, of course, andun kami para to enjoy the company of each other, pero higit po sa lahat, kailangang maging clear na ang first love pa rin natin ay ang Diyos. Amen? Pag sabi nga ng malakas, Sunday is for the Lord. Yan, para sa Panginoon naman talaga yan, di ba? Ayan, sige, nagpipraise tayo. Pero yun nga, sabi niya, hindi lang naman yan every Sunday, kundi every day. So pag every day, paano yun? Dapat pala matutunan natin na nagpupuri sa Panginoon araw-araw ng buhay natin. So hindi po pwede yung pag Sunday, nagpupuri kay Lord, no? Tapos pag Lunes hanggang Sabado ay nagrereklamo, di ba? O kaya nang babash, ganyan. Hindi pala pwedeng ganoon, no? Kundi dapat araw-araw tayo ay mapagpuri sa Diyos. Amen? Hindi lang din sa every day na as in araw mula Lunes hanggang Linggo, kundi kapag sinabi pong at all times, ang ibig ding sabihin po kasi niyan, yung kahit anong sitwasyon mo sa araw-araw, ay matuto tayong magpuri sa Panginoon. Di ba? Yung deserve pa rin ni Lord ang mapuri kahit ano ang sitwasyon natin. Come on, naniniwala ba kayo? Deserve ni God ang mapuri? Deserve ba ng Diyos ang mapuri? Kahit ano ang sitwasyon natin sa buhay? Yes, even if you don't feel like doing it, even if you're not okay, alam niyo po, deserve pa rin ang Diyos na mapuri natin siya araw-araw. At bandang huli, sabi ko nga kanina, alam niyo, mas mararanasan natin ang presence ng Panginoon sa buhay natin. Alam niyo, ang Panginoong Hesus mismo nagpakita ng halimbawa na ganito, no, na nagpupuri sa gitna ng kahit na pangit na sitwasyon at pangit na pakiramdam. Kung nagbabasa kayo ng New Testament, sino rito sa inyo nakabasa na si Jesus kumanta? Nabasa nyo na ba yan? Si Jesus kumanta. Yung iba ang nabasa lang. Basta ang nabasa ko lang, pastor, yung pinakamaiksing verse sa Bible, John 8:35, Jesus wept. No? Nagwalis si Jesus. No? Hindi Jesus wept. No? Umiyak si Jesus. Okay, sige, nabasa nyo yon. Pero sino nakabasa na si Lord ay kumanta? Come on. O, tingnan nyo ito, Mark 14 verse 26. Mark 14 verse 26. Ano sabi? And when they had sung a hymn, ano yung hymn? Usually, yon ang content niyan ay pagpupuri sa Diyos. They went out to the Mount of Olives. Ano ang sitwasyon dito? Ang Panginoong Hesukristo ay, yung naunang pangyayari dyan, naghapunan muna yung ngayon tinatawag nating Last Supper. Tapos, doon sa Last Supper, ay hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. Tapos, doon din sa Last Supper, sinabi niya, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. No? At pagkatapos niyan, ay kumanta ang araw sila ng papuri sa Diyos. Tapos, pumunta sila sa bundok. At doon nga sa bundok na yon, andun yung mount o yung Garden of Gethsemane, kung saan nag-pray si Lord. At ano ang content ng kanyang prayer? Sabi niya, Father, not my will, but your will be done. At habang nagpipray ang Panginoong Hesukristo, ang sabi po ng Bible, ang description sa kanya, pinapawisan siya at ang pawis niya ay may halo na dugo. Sabi ng mga doktor, possible daw mangyari yun sa isang tao na pawisan talaga ng dugo. Yun ay kung sobrang bigat yung nararamdaman mo. Sobrang bigat at hirap ng iyong kalooban, puputok daw yung capillaries, puputok daw yung maninipis na blood vessel, kaya lalabas sa ating mga sweat glands. No, ganun daw. At ganun ang nangyari sa Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, nung gabing yon, last night niya, ay hirap na hirap ang kanyang kalooban. And yet, sa panahon na hirap ang kanyang kalooban, nagawa pa rin niyang magpuri sa kanyang Ama. Amen? Ibig sabihin, kahit may pinagdadaanan, dapat pala natututunan natin magpuri lagi sa Diyos. Right? At nakakabuti yon para sa atin. Dapat pala, ay kahit pala hirap ang aking kalooban, kaya ko pa rin magpuri sa Diyos. Kahit pala hinudas ako ni Judas, no? Ng Judas kong ex. Di ba ganyan, no? Kahit pala tinraidor ako, kahit pala ginawan ako ng masama, ay pwede pa rin palang magpuri sa Panginoon. Amen? Amen? No? So, dapat pala, yun nga, in any situation,
Learn to praise God. Pakisabi po ng malakas, every day. So pag sinabing at all times, ano ulit yon? Every day. Pero pangalawa, pag sinabing at all times, Psalm 146 verse 2. Psalm 146 verse 2. Sabi dito, I will praise the Lord as long as I live. Ano pa? I will sing praises to my God while I have my being. So, hindi lang everyday, habang buhay pa. Right? So, hindi lang pala ito, sige, araw-araw, pero pagkatapos ng ilang taon, titigil ka rin. Hindi, sabi niya, I will praise the Lord as long as I live, habang ako ay buhay, habang ako ay nag-e-exist sa earth, magpupuri ako lagi sa Panginoon. Pakisabi ulit ng malakas, habang buhay. No? So, ibig sabihin po nito pala, ay hindi lang pala yan sa panahon na ikaw ay bata pa. Come on. No? Of course, kikita mo, kakatuwa yung mga kabataan, di ba, na masisiglang nagpupuri kay Lord. Pero paano kaya kapag marami ng pinagkakaabalahan sa buhay, pag busy na, no? At nagkakaedad na, ano kaya masigla pa kayang nagpupuri sa kay Lord? Okay? At ibig sabihin pala nito, ay kahit pala anong edad ko, pwede pa rin ako talaga mapagpuri sa Diyos. O kung iisipin na, hindi, pangkabataan lang yan, pastor. No? Hindi po ganun yon. Actually, yung dance min natin, natutuwa ako sa dance min natin kasi andyan mayroon po yung mga, of course, mga kabataan, pero makikita nyo, mayroong mga moms, di ba, nakasama sa mga dancer, di ba, nakakatuwa sila. Nakukyutan ba kayo sa kanila, yung mga moms natin na mga naglilingkod sa Panginoon? Amen? Amen? Kaya inaabangan ko si Ate Ann talaga no? Si Ann, para maging kasama sa dance min natin, no? Di ba? Hindi lang talaga ito pangkabataan, no? Ibigay mo yung best mo, yung talent mo para sa Panginoon. Amen? Amen? Kahit anong edad, come on, maliwanag ba? Yung iba kasi, pastor, din ako makapagtaas ng kamay. Bakit? Mataas blood pressure ko. Anong kinalaman nun? Di ba? Pastor, din ako makapalakpak kasi mataas sugar ko. May kinalaman talaga yon, ha? No? Wala naman di ba? Alam niyo po, ako ay mag-55 na. Ngayong October, 55 na ako. So, plus 5 na lang, sardinas na. Di ba? So, pero ibig sabihin, napansin ko sa sarili ko, parang mas ganado pa nga akong magpuri sa Panginoon sa mga panahon ngayon kaysa nung mas bata pa ako. No? Bakit? Kasi habang tumatagal ka kay Lord, habang mas nakikilala mo ang Diyos, mas dapat na-appreciate mo siya sa buhay mo. Diba? Habang lumalalim ka sa Kanya, napapalapit ka sa Kanya, mas dapat maging mapagpuri ka sa Kanya. Amen? Mga kapatid, kaya nga sabi nung kinatang Nina Kids kanina, nung 3K para sa 4-piece, no? 3K para sa 4-piece, no? Di ba? Di ba yung kinanta nila kanina, the more I seek you, the more I find you, the more I find you, the more I love you. So habang lumalapit ka sa Diyos, mas nakikilala mo siya, at mas nakikilala mo siya, mas nai-love ka sa Kanya, kaya mas dapat napapapurihan siya sa buhay natin. Amen? Mga kapatid, come on, palakpakan naman natin si Lord dyan. Kaya nga po, habang buhay, katabi, pakisabihan, habang buhay na yan, ha? Kapag sabihin mo, habang buhay yan. Huwag ka magbabago, ha? No? Dapat din nagbabago yung ating puso sa Panginoon. Right? Yung mga kabataan dyan, I challenge you, no, na habang tumatagal, mas lalo tayong mapalapit sa Diyos, mas lalo tayong mapagpuri sa Panginoon. Amen? Yung mga may edad po dyan, maging mas malapit din po tayo sa Panginoon at mas i-appreciate po natin ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Hello, amen po ba, mga kapatid? Kasi po, alam niyo, kung may edad na po tayo, mas lalo tayong dapat mapagpuri kay Lord. Right? Hello, tama po ba? Kasi po, balang araw, haharap po tayo sa Panginoon Pagharap natin sa Panginoon, doon po talagang magpupuri rin po talaga tayo sa Kanya. Kaya habang nasa lupa pa tayo, mag-practice na tayo. No? Amen po? Di ba? Kaya nga pakisabi ng malakas, habang buhay. No? Okay, so praise God at all times. Number two, ano po ang life of praise? Balikan natin ang verse 3. Doon po sa Psalm 113, sabi niya, from the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. So number 2,
praise God in all places. Ano yung una? At all times. Sa lahat ng panahon. Pero ito naman, kahit asang lugar ka andon, praise the Lord. Praise God in all places. Sabi niya ay mula sa pasikatan ng araw hanggang sa lubugan nito. Ibig sabihin, mula silangan hanggang kanluran. Praise the Lord. Mula east hanggang west. Praise the Lord. Sabi nung iba, hindi ako kasama dyan, pastor, kasi taga North Caloocan ako. No. Yung iba naman taga-Timog. Hindi. Sabi niya, kahit asan lugar ka, ano raw? Praise the Lord. Alam ba ninyo, kahit sa oras na to, ay ang daming mga nagpupuri sa Panginoon sa iba-ibang dako ng mundo? Come on, of course, yung ibang mga bansa na mas malapit sa atin, pare-pareho tayong Sunday ngayon. Di ba? So, ang dami ngayon nagpupuri sa Panginoon. At sa mga bansa na mas malalayo sa atin, maaaring mamayang gabi pa ang kanilang Sunday morning, pero mamaya magpupuri din sila sa Panginoon. Bukas, yung mga nasa west talaga, bukas pa talaga sila magsasande. Pero yun nga po, yung mga yan din nagpupuri sa Panginoon. Ibig sabihin, kahit sa lahat ng dako, ang daming taong mga nagpupuri sa Diyos. Amen, mga kapatid. No? At actually, yun nga yung magandang attitude natin dyan, ay kahit pala ako asan, dapat binibigyan ko ng lugar yung pagpupuri sa Diyos. Right? Meron po akong ipapakitang picture sa inyo. Picture ito ng isang member natin, si Jobet. Joby ang nakalagay sa kanyang Facebook. Now, at siya ay kapatid, actually, andito rin yung kanilang mga kamag-anak, mga kapatid. Yan po siya. Siya po si Jobit po ay ito siya, no? Siya po ay isang seaman. At siya po nagtitipon ng kanyang mga kasamahan sa barko at yun yung kanilang ginagawa. Ang tawag nila ay simbarko. No, yun po yung kanyang mga kapwa seaman. Okay, nagsisimbarko. So hindi pala lahat ng seaman babaero, no? Yung iba nagsisimbarko, no? Diba? Tapos tingnan yung pinapanood nila, ang cute. No? Minsan, siyempre, madalas, dahil nga ka-church natin siya, minsan naman sa iba sila kumukuha kung sino po yung may available na video. Ano? Anyway, yun nga po, no? Yan po sila, nasa gitna ng dagat, pero sila po ay naglalaan ng panahon para po sa Panginoon. Amen? Pagdating ng katabi, pag-isabihan, sana ganun. No? Dapat ganun po tayo, right? In everywhere, pupuri po sa Panginoon. Right? Kaya ibig pong sabihin yan, oo nga, no? Hindi pala yung kapag nasa GTC ako, pag nasa Caloocan ako, pag malapit ako, mag-church ako para makasamba. Di ba? Ganun ba yun? Hindi po. Kahit asan tayo, pwede tayong makahanap ng lugar para sumamba sa Panginoon. Amen? Alam niyo po ba, sa Pilipinas, we have about 70,000 churches. Sa Pilipinas. Ano po? At ibig sabihin, kahit sa lugar ka pumunta, may mahahanap ka na Christian church na talagang makasama mo na magpuri sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, kaya nga po, kasi nga sabi niya, from the rising of the sun to the place it sets, let the name of the Lord be praised. Patuloy daw po lagi ang pagpupuri sa Panginoon. Pakisabi po ulit ng malakas, in all places. So kahit asan tayo, right? So ito po pag sinabi pong in all places, of course we have to understand na mayroong iba-ibang category ng lugar sa buhay natin. Number one, mayroon tayong regular place, di ba? Ano po yung regular place? Kung asan ka laging andon. Di ba? Kung asan ka nagtatrabaho, that's your regular place. Kung saan ka nakatira, that is your regular place. Kung saan ka nag-aaral, regular place mo yun. Basta yung regularly, andon ka. Regular place yun. Ngayon, kahit na sa mga regular places natin pala, dapat tayo ay nagpupuri sa Diyos. Okay? Hindi lang yung kapag nasa isang special place tayo, nakagaya nito. Diba kaya, pag yung nag-retreat, halimbawa sa Tanay, kaya nag-retreat sa Tagaytay, yung mga cell leaders, ayun, ang sarap mag-worship, diba? Sa taas ng bundok, sarap mag-praise sa Panginoon. Pero kapatid naman, minsan lang yon. Alangan namang next retreat ka pa magpupuri kay Lord. Diba? So dapat sa araw-araw ng buhay natin, yung kung asan yung regular tayo, doon tayo nagpipraise sa Panginoon. Kaya nga kanina may kinakanta tayo, mananatili sa iyong lilim, pupurihin ka sa dakong
lihim. Ano ba ang ibig sabihin ng dakong lihim o kaya secret place? Ang secret place, hindi yan literal na lugar. Ang ibig lang sabihin nun, yung lugar na nakikipagtagpo ka sa Diyos, nakikipag-usap ka sa Diyos, yung place where you meet with God, whether it's in your room, in your kitchen, or in your office, kung asan man yon. Yun po ang inyong secret place. Bakit? Ito yung lugar. Si Lord, maaaring di ka maintindihan ng iba, pero si Lord ang kausap mo. Si Lord ang nilalapitan mo. That is your secret place. So bawat lugar pala natin, na regular na kinaroroon natin, maganda mayroon kang secret place. Nagtatrabaho ka doon sa opisina during break, alam mo, gawa ka doon ng secret place. Kung kailan makakausap mo ang Diyos, mapupuri mo ang Panginoon. Amen? Amen? Kung pwede kang magpatugtog ng naka-headset, naka-earpods, no? Pwedeng, yun ang gawin mo at doon nagiging secret place mo yun. Right? Hello? Yung kotse mo, di ba? Yung kotse mo pwedeng maging secret place, right? Di ba? Pwede kang magpatugtog kahit nagdadrive ka, no? Basta wag ka lang pumikit, no? At wag ka lang magtaas ng kamay, no? Habang ikaw ay nasa highway o nasa kalsada, right? Pero pwede mong gawing secret place ang iyong kotse. Amen? Ang mag-amen, magkakakotse. Amen! Wow, tindi. Kung hindi pa sasabihang magkakakotse, ayaw pang mag-react eh. No? Pero di ba, yung iba-ibang lugar na buhay natin, alam mo nyo, yung mga regular places natin, gawin natin yan na secret place. Lugar talaga ng pakikipagtagpo sa Diyos, kung saan napupuri ang Panginoon. So you can praise God anywhere. Totoo po yun. You can praise God everywhere. No? Sa lahat ng dako, sa anumang sitwasyon, pwede tayong magpuri sa Panginoon. Amen? Amen? Pwede bang magpuri sa Panginoon pag ikaw ay nasa kusina at nakaharap sa iyo ang napakaraming hugasin? Nagpupuri ka ba doon? Di ba? Kahit anong sitwasyon, di ba? Pwede ka magpuri kay Lord. Amen? Pwede ka bang magpuri sa Panginoon kahit pagdating ni Judith? Di ba? Yung Judith ng Meralco, Judith ng tubig. Di ba? Pwede ka bang magpuri pa rin sa Panginoon? Yes. No, kahit anong sitwasyon, kahit asan ka, you can always praise the Lord. Kaya nga po, alam nyo, maganda matutunan talaga pa natin kasi yung lifestyle of praise. Kahit asan tayo, natututunan nating itaas si Lord kasi nga sabi, the Lord inhabits the praises of His people. Ngayon ganito, no? Pag sinabing all places, hindi lang yan regular place natin, na talaga namang lahat tayo mayroon nun. Of course, mayroon tayong sacred place. Ito ngayon, yung banal na lugar. Iyon yung ating place of worship. At ang place of worship natin, ito. Okay? Ang place of worship natin, na tinawag ng Panginoon sa GTC, itong lugar na ito. So, mayroong regular place, pero mayroon ding place of worship. Psalm 111 verse 1. Sabayan niyo ako magbasa. Sabi niya, praise the Lord. I will give thanks to the Lord with my whole heart. Tapos, in the company of the upright in the congregation. Ano raw? Saan ka raw magpupuri sa Panginoon? No? In the company of the upright. Yeah, totoo, pwede ka magpuri sa Diyos kahit saan. Pero gusto rin ng Panginoon, yung may kasama ka na nagpupuri. At sino yung mga kasama mong yon? Yung mga upright. Anong ibig sabihin? Ito ay samahan ng mga matuwid. Sabi niya, kasama ng mga taong matutuwid ay patay. Bagsak ako dyan, pastor. Hindi ako qualified yan. Yeah, para sa totoo lang po, pare-pareho tayong makasalanan at walang sino man sa atin na qualified talaga na humarap sa Diyos. Pero dahil nga sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo, nung lumapit tayo sa Kanya, sumampalataya tayo sa Kanya, lahat tayo nahugasan ng Kanyang banal na dugo at ngayon malinis tayo sa harapan ng Panginoon. Tinanggap natin ang righteousness na hindi sa sarili nating gawa, kundi righteousness na binigay ni Jesus sa atin. At dahil dyan, masasabi natin, this is the company of the upright. Hindi dahil sa mga sarili nating gawa, hindi dahil sa mababait tayo, mabubuti tayong mga tao, kundi dahil sa pinatawad tayo ng Panginoong Hesukristo. Amen?
At ang gusto ng Panginoon, yung mga tao na pinatawad niya ang kasalanan, mga tao na sumasampalataya sa Kanya, nagsasama-sama para sumamba sa Kanya. Kaya sabi niya, company of the upright. Tapos sinabi rin, congregation. In the congregation. Ano yung congregation? Yun nga, pagsasama-sama, grupo ng mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So ito po, itong ngayon, yung 5:30, ito yung 5:30 congregation. Dito sa GTC, mayroon tayong 3 p.m. congregation. Mayroon tayong 10 a.m. congregation. Mayroon din tayong Valenzuela congregation. Mayroon din po tayong Malabon congregation. No? Basta ito po yung mga pagtitipon po natin. And of course, yung mga hindi GTC, sa iba-iba pang mga lugar, napakaraming mga congregation. Marami rin tayong kasabay kahit sa oras na ito. Amen, mga kapatid? Pero yung nga pala, ay gusto pala ng Panginoon, purihin mo siya ng buong puso in the company of His people. Okay? So ito pa isang verse na magandang tignan po natin. No? Psalm 100 verse 4. Psalm 100 verse 4. Sabi niya, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. Ano raw? Sabi niya, pumasok ka sa lugar ng pagsamba sa Panginoon. Na anong daladala mo? Pasasalamat. Pumasok ka sa kanyang bulwagan na mayroong pagpupuri. Give thanks to Him and bless His name. Big sabihin, ay mag-church ako, pupunta, sasali ako sa congregation of God's people. Pero ang daladala ko sa Panginoon, daladala ko ang pagpapasalamat at pagpupuri sa Kanyang pangalan. Amen? Lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo may pinanggagalingan, pero paghaharap pala tayo sa presence ng Lord, Lord, pinagkakatiwala ko to sa iyo, basta ako, magpupuri ako sa iyo. Basta ako, lalapit ako sa iyo. Amen? So ang titingnan mo, pag pumapasok ka sa church, titingnan mo, basta ako, Lord, ikaw ang sadya ko rito. No, wala nang iba. No? Hindi yung pagpasok mo, ayan na naman siya, nakita ko na naman siya. Kapal na mukha niya. No? Plastic niyan eh. No? Taas-taas pa ng kamay ang mamaya, pero sama naman ng ugali. Gaganong-ganong ka. No, huwag mo titingnan yung ibang tao, kasi ang sadya natin dito ay ang Panginoon. Amen? Kasi sa totoo lang po, yung nga paglapit natin sa Panginoon, it's between you and God. Tinitignan ka ng Diyos, tinitignan din siya ng Diyos. Kung may mali sa Kanya, bahala na si Lord sa Kanya. Huwag mo nang ipag-pray na, Lord, ang bait niya, kunin mo na siya. No? Hindi mo kailangan, basta bahala na si Lord doon, alam na ng Panginoon yon. Basta ikaw, umayos ka sa paglapit mo sa Diyos. Right? Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Lumapit tayo na mayroong pagpupuri talaga sa Kanya at pagpaparangal sa Kanyang pangalan. Amen? At kapag tayo, nagpupuri nga po, nag-gather na ganito, alam nyo, bigyan ko kayo ng tip. Dapat pala matutunan natin na pag tayo lumalapit sa Panginoon, maging God-conscious tayo, huwag time-conscious. Ano ba ang problema? Pag lumalapit ka sa Diyos, di ba? Instead of being God-conscious, masyado tayong time-conscious. Anong ibig sabihin? Yung, inaabangan mo yung ayan na, no? Kakanta na, no? Tsak, ano yan? Isang masaya, dalawang malungkot. No? Tapos ayan, mag-offering yan, ayan, CCR na ako. Tapos, ayan, mag-speak na si pastor, mag-speak. Ayan, sabi ni pastor, last verse na, hay, salamat, matatapos na. No? Ganon. Alam niyo kapatid, pag ikaw lumalapit sa Panginoon, isipin mo yan, date mo yan sa Panginoon. Di ba pag nakikipag-date ka, hindi ka time conscious? Tama, nakakalimot ka nga sa oras eh. Right? Kahit exam mo nga bukas, di ka nag-review eh. Diba? Kapag nakikipag-date, because you are with someone who is special to you, you are not time conscious. So ganun din pala tayo pag lumalapit tayo sa Panginoon. Basta ako, Lord, magpo-focus ako sa iyo, kung ano man yung mangyayari ngayon, mula umpisa hanggang dulo, basta ako, date ko to sa iyo, Lord. No? Dahil date ko to sa iyo, ikaw lang talaga iisipin ko. Magiging very God-conscious ako. Amen? So God-conscious, tapos hindi ka rin people-conscious. Di ba? Bisa na ang problema natin, people-conscious tayo. Right? Naisip natin, nakakahiya naman. Di ba? Baka marinig niya yung boses ko, pakanan siya, pakaliwa ako. Di ba? Papakaiba kami ng direksyon. Alam po ninyo, pag tayo lumalapit sa Panginoon, again, kita niyo yung t-shirt ng worship team natin, Audience of One. Di ba? Anong ibig sabihin ng audience of one? There's only one audience. Isa lang kinakantahan natin. Lahat tayo performer ni Lord. Hindi siya hindi yung tayo yung piniperforman. Hindi yung tayo yung piniplease.
Hindi tayo yung ini-entertain dito, no? Kundi ang Diyos ang piniplease natin. Kaya sa Lord tayo nagpi-perform. Sa Lord natin binibigay yung ating pinakamataas na pagpupuri. Yung mga ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya nga importante, nisip natin ito para sa Panginoon to. Right? So we do not come to church para lang, magpa-check ng attendance? Tingin ba ninyo, nag-check ng attendance ang Diyos? Come on, ay mag-church ako ngayon, bakit Sunday no? Bakit ka mag-church? Para hindi ako ma-absentan, baka mamaya mayroong record si Lord. Mamaya ma-ekisan ako, di ba? Yung ko pa naman na-ekisan. Come on, kapatid, no? Hindi nag-check ng attendance ang Lord. Hindi siya naghahanap ng sumisimba. Naghahanap siya ng totoong sumasamba. Yon ang gusto ng Panginoon sa atin. Yon ang hanap niya sa atin. Okay, so, ibig sabihin, lalapit ka sa Diyos, lumapit ka talaga, siya ang hanapin mo. Siya ang harapin mo. Siya ang itaas natin sa lugar na to. Amen? So sabi niya, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. Okay, last verses. Ayan, kinilig yung iba, marinig nila. Ay, last verses na. No? Yan nyo, gali nyo. No? Sabi niya, basahin natin. Psalm 84 verse 1. Mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit, pinupuri buhay na Diyos. Tapos po, Panginoon, sa templo mo mga maya'y nagpupugad, maging layang-layang, isang uri din ng ibon, sa templo mo'y nagagalak, may inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar, O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan. Tingnan niyo po sabi niya ay, Panginoon, mahal ko ang iyong templo. Lord, I love your house. Alam niyo po, if we love the Lord, we will love His house also. Diba? So, ito kasi yung place of worship. So, sabi niya, you can praise the Lord everywhere, anywhere. Pero, gusto rin po ng Panginoon, nagpupuri tayo sa kanyang tahanan. So, sabi niya, mahal ko ang iyong templo, pangkapangyarihang Yahweh, nasasabik ang lingkod mo, na sa templo mo ay pumasok. Panginoon, gusto ko kasi na umaawit sa iyo, nagpupuri sa iyo. No? Tapos, ito pa ang sabi niya, yung mga ibon, sabi niya, yung mga maya, na sila ay umaawit, nakatira sa iyong templo. Sabi niya, dahil sa pagmamahal niya sa presence ni Lord, nainggit siya. Di ba? Mas mapalad sila, lagi silang andyan sa iyong tahanan, palaging umaawit, nagpupuring, walang hanggan. Imagine pati ibon, kinainggitan niya. Di ba? Kasi sabi niya, buti pa yung mga ibon nagtutweet sa temple, nagtutweet sa church. No? Tingnan niyo katabi niyo, baka may nagtutwitter dyan, ha? Wala nang Twitter, no? Ex na. O tingnan yung katabi nyo, baka mamaya tinitweet yung ex niya. No? Ang bira. Alam mo, pag nasa church ka, dapat X muna lahat. Amen? Amen? No? X muna ang FB, X muna ang Messenger, X muna ang Insta. Lahat dapat X muna yan. Right? Maliban, siyempre, na nagla-live ka para nang sa ganon, ay maipakita mo sa iba na marinig doon ng iba na sinishare mo. Amen? Amen, mga kapatid. Kasi po, ang importante pala, andito ako sa harapan ng Diyos sa kanyang altar at pupurihin ko ang Diyos sa kanyang tahanan at magpupuri ako sa kanya habang buhay. Amen? Tumayo na po tayong lahat, mga kapatid. Balikan natin yung verse natin kanina, Hebrews 13, verse 15. Hebrews 13, verse 15. Pakibasa na malakas uli. Through Him then, let us continually offer up a sacrifice of praise. That is, the fruit of lips that acknowledge His name. The fruit of lips that acknowledge His name. So, ibig sabihin, ang pagpupuri pala talaga sa Panginoon, dapat nilalabas galing sa puso, nilalabas ng ating mga labi. Amen? Sa pamagitan ng ating mga salita ng appreciation sa Kanya. So, minsan sa pamagitan ng awit, yun ang isang paraan ng pagpupuri sa Panginoon. Kaya nga nabasa natin sa Bible noong mga nakaraang mga linggo, ay ganun pala, pag umaawit sa Panginoon, ay may kasamang music. Di ba? Kasi music lover pala si Lord. Oo, kasi siya ang lumikha ng musika, mas maganda kaysa gamitin ang music kung saan-saan lang.
gamitin din ito sa Panginoon talaga. Right? Right? So, kaya sabi ng Bible, praise the Lord with cymbals, praise the Lord with drums, di ba? Praise the Lord with harp. Ay, ganun pala yun, no? Opo, kasi gusto ng Panginoon na kinakantahan natin siya kasama ng music, of course, kasama ng movement. Gusto rin ng Panginoon may kasamang move, di ba? Yung mga kilos, kaya sabi ng Panginoon, praise the Lord with dance. Kaya gusto ng Panginoon din na pag nag-worship ka, express mo. Kasi I praise the Lord, not just with my whole heart, but with my whole being. Kasama ba sa whole being mo yung katawan mo? Come on, come on. Kasama ba sa whole being yung kamay? Of course, kasama yan. So I praise the Lord not just with my heart, but with my body. Because I praise the Lord with my whole being. So gusto pala ng Panginoon, pupuri tayo sa Kanya na may kanta, mayroong galaw, may kilos, ina-express natin ang ating pagpaparangal sa Kanya. Pero, yun nga po, sabi ko nga, ito kahit sa bahay o kahit dito sa church, pwede mo ring gawin yung pag-usal ng mga pasasalamat at appreciation sa Panginoon. That's why minsan kikita nyo, maririnig nyo dito sa church, pag nag-post yung music, di ba? Minsan mayroong mga marinig ka na Jesus, sinasabi nila kaya Lord, you are the King of Kings, you are the Lord of Lords, you are good, I praise you. Ganyan, di ba? Kasi umuusal yon ng pagpupuri sa Panginoon. Minsan hindi kanta, kundi sa pamamagitan ng mga salita na binibigkas natin. At niyo po, nagagawa yan sa loob ng church, nagagawa yan kahit sa bahay, yung patuloy na pagpupuri sa Panginoon. Kasi ano uli? Deserve ni Lord. Pakisabi ulit ng malakas, deserve ni Lord. Pakisabi ng malakas, I will praise you, Lord, with my whole heart, with my whole being, and with my whole life.
Sino dito ang handa ng magpuri sa ating Panginoon? Kung wala kang katulad, dadala kang katulad. Wala kang katulad, dalala kang katulad. Wala kang katulad, dadala kang katulad. Wala kang katulad, dalala kang katulad. Wala kang katulad, dadala kang katulad. Wala kang katulad, dalala kang katulad. Wala kang katulad, dadala kang katulad. Tumamisa ka, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, dadala kang katulad. Mas malakas pa! Wala kang katulad, dadala kang katulad. Wala kang katulad, dadala kang katulad. Ano bang maging panahon? Ano bang pagkakataon? Kapatid, purihin mo ang ating Panginoon. Yes, Lord! Ika'y pupurihin. Ano bang maging panahon? Ano bang pagkakataon? Ano bang maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. What's it? Ikaw at ikaw pa rin. 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 Pakinggan lang po muna nating mabuti ito. Balikan lang natin yung verse. Sabi niya kanina, through Him then let us continually offer a sacrifice of praise. Sino yung through Him? Sino yung Him na yon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin niya ganito, sa pamamagitan ni Jesus, patuloy tayong magbigay ng pagpupuri sa Kanya. Bakit mahalaga ito? Kasi alam nyo, hindi naman talaga tayo makakaharap sa Diyos. Whether dito sa lupa para sumamba, wala tayong karapatan na humarap sa Diyos kung hindi dahil kay Jesus na nasa sa atin. Kasi nga makasalanan tayo. Kaya pag ang Panginoon tumingin sa atin, ang makikita niya, halimbawa tumingin siya sa akin, ang makikita niya si Rafi lang, si Rafi na makasalanan. Pero dahil sa si Jesus, tinanggap ko sa puso ko, sa buhay ko, pag tumingin ang Ama sa akin, nakikita niya si Jesus. At nakikita niya yung dugo ni Jesus na luminis sa akin. Kaya ngayon nakakaharap ako sa Kanya, pwede akong sumamba sa Kanya, ang pagsamba ko katanggap-tanggap sa Kanya. At hindi lang yon, balang araw, dahil nga si Jesus na sa akin, pag kinuha na ako ng Panginoon, haharap ako sa Kanya, makakaharap ako sa kalangitan, sa kaluwalhatian, makakapasok ako at tatanggapin niya ako doon. Bakit? Dahil kay Jesus. So dahil kay Jesus, nakakasamba tayo. Dahil kay Jesus, balang araw, titira tayo sa Kanyang kaharian at tatanggapin din tayo ng Diyos doon. Dahil kay Jesus, tinatanggap ang ating pagsamba. Dahil kay Jesus, tatanggapin ang ating mga kaluluwa balang araw sa Kanyang harapan. Kaya napakahalaga, siguraduhin mo na si Jesus hindi lang andito sa iyo, kundi andito rin siya. Siguraduhin mo sa gabing ito, lalabas ka dapat sa lugar na to, alam mo, si Jesus tinanggap mo na bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Lalabas ka sa lugar na to, natiyak mo, pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. Bakit? Sa gabing ito, hihingi ka ng tawad at tatalikuran mo ang iyong kasalanan. At sa gabing ito, ay maniniwala ka na si Jesus lang nag-iisang Panginoon at tagapagligtas. Kung gusto mong gawin yon, kung gusto mong siguraduhin yon, ipatong mo nga lang yung kamay mo sa tapat ng iyong puso. Sumunod ka sa isang maiksing panalangin na to. Pumikit tayo at sabihin po natin, ang maiksing panalangin na to galing sa mga puso natin. Sabihin natin ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ko. Panginoong Jesus, binibigay ko sa iyo ang buhay ko. Patawad sa mga kasalanan ko. Tinatalikuran ko ang mga kasalanan ko. Panginoong Jesus, magmula ngayon, ikaw ang hari ng buhay ko. Susunod ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. Thank you, Lord Jesus, sa pagtanggap mo rin sa akin ngayon. Salamat po, Panginoon. Pwede na nating ibaba ang ating mga kamay. Yes, Lord, salamat na ngayon, alam po namin, nasa puso ka namin, nasa buhay ka namin. At salamat, Panginoon,
Hindi lang sa hindi mo kami iiwan dito sa lupa, kundi balang araw, sasama mo kami sa iyong kaharian. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, na sa iyong kaluwalhatian na nararanasan namin ngayon dito sa lupa at higit pang mararanasan namin sa pangwalang hanggan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon nga po, Panginoon, basbasan mo po kami. Ngayon, mga kapatid, sa Kanya na makapag-iingat sa atin, upang hindi tayo mapalayo at magkasala. Sa Kanya na makapaghaharap sa atin sa Kanyang harapan balang araw ng walang kapintasan. Kay Hesus Kristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan at kapangyarihan, magmula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Sige pa po, minsan